Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Etong fake news na kung siguro makikita nyo palagi ito. Palagi nyo makikita ito. Ang laki-laki na, 9 trillion na ang utang ng mga Pilipino. O, di ba? Makikita nyo yan. Kung saan-saan yan. Yan ang bagong yan ang bagong pinapakalat naman ng mga dilawang wala sa lugar, okay? Ng mga siraulo, walang magawa kung hindi manggulo lang. Okay? Ipapakita ko sa inyo, yung 9 trillion na yan. Si Pangulong Duterte ba lahat ang niyan? Ang nangutang niyan? Hindi po. O ito, papakita ko. Ayan. 6.4 trillion national debt, says anti-debt yan. Aquino successor to inherit. Ibig sabihin, sa madaling salita, 6.4 nung panahon ni Aquino. Nung nawala siya, minanan na yan ni Pangulong Duterte. 6.4. So ngayon, nadagdagan lang. Bakit to? Pakinggan natin na explanation nito ha. Ito. Maganda ho kasi ayoko na magmagaling pagdating sa explanation dito eh. Kasi sabi ko nga, numero yan. Mahirap pag magmagaling dyan. Okay? So, hayaan natin ng mas magaling na ito. Ito, sirain natin yung narrative nila tungkol sa alarming daw na utang daw ng Pilipinas. Consider this data. Roy Macalino, salamat sa 25, ha? So, ito, sabi niya, okay? Public debt of selected major economies. Sa Japan, 4 trillion. Okay? Ayan, public debt 250, public debt per capita 91 million. Oh. Sa Greece 175 billion, sa Italy 2 trillion, Portugal 200 billion, Singapore 340 billion, United States 19 trillion. Kay Vietnam 262 billion, Malaysia 333 billion. Oh. Ito din sa Philippines, may ganyang mga utang, okay? Ayan na, pinakikita dito. So sa madaling salita, ano daw yung facts? Para naman ito ang facts. Almost all, if not all countries in the world will have increased public debt by the end of 2020. That's just the hard fact about this pandemic. So suck on it. The pandemic has brought the world economy to standstill. Tama. Kasi ang nangyari nung nag-lockdown, kaya nga lockdown, ibig sabihin walang bumibili, walang pumapasok na pera, ganon eh. Kung meron man pumasok na pera dahil lang sa pagkain, pero wala akong namimili ng sasakyan, wala akong siya nabibili sarado nga ng bahay, kasi nga dahil sa pandemic na ito. At dahil dyan, kailangan daw umutang ng lahat ng bansa. Okay? Napakalinaw niyan. The pandemic has brought the world economy to standstill. Yan. Okay? Sa mga bobong katulad ni itong tinatawag niyang nag-post nitong Superficial Gazette. Okay? Na nakaka-alarmist daw na narrative tungkol sa pagkautang ng gobyerno. Magbasa naman kayo. Kung ayaw niyo magbasa, huwag kayo magpaka-ekonomista. Hindi yan para pangungutang sa Bombay tapos sisingilin ka sa katapusan na may 20% interest. Tama nga naman. Kailangan na matagal na may utang tayo. Meron ba kasi meron ka lumabas dyan. Bawat Pilipino daw ay may utang na 86,000. Dahil doon sa 9 trillion na utang natin. Ang tagal-tagal na niyang utang na yan. Kailan tayo nagbayad ng utang na sarili natin mula sa bulsa natin? There are methods and mechanisms that government utilize to pay public debt, such as selling notes, bonds, adjusting the interest rates. Ayan, sabihin may paraan, okay? Ayoko na kasi ito i-discuss to dahil hindi naman ako ekonomista at hindi ko kayang ipaliwanag ito. Hinuhulugan niya ng gobyerno periodically kaya gradually ding nababawasan kaya maaring hindi mo maramdaman ang impact nito. So, is our current public debt something to worry about? Not really. Not as much as Japan should worry about 12 trillion debt or United States over 22 trillion debt. Company to roughly 183 billion. Even Vietnam has more public debt than us in terms of debt to GDP ratio and their economy smaller. Ang ibig sabihin nito, kada Japanese may utang na 4 million
at 2 million naman at 2 million pesos to 4 million ang mga Hapon daw may utang. 4 million pesos. At sa mga kada Kanu naman ay 2 million. Bawat Vietnamese naman may utang na 65,000. Kada Pilipino more or less 58,000. Converted yan based on CIA, based on current exchange rate. Di kayo ang sisingilin dyan, mga inutil, mga tonta, gano'n, ha? Di kayo sisingilin dyan. Walang kakatakot sa pinto nyo, walang kakatok sa pinto nyo para singilin kayo dyan. Ang gobyerno magbabayad niyan. TikTok lang kayo ng TikTok, mag-shopping sa SM at Lazada para may kitang buwis ang gobyerno. Yan. So ano daw ang solusyon? Mag-TikTok lang kayo na mag-TikTok. Tsaka mag-shopping lang kayo. Mag-window shopping kayo sa SM. Merong online yan. At tsaka sa Lazada para may kitang, kasi bawat shopping ninyo kumikita ng buwis ang gobyerno. As long as our fiscal institution remain functional, taxing authority is maintained. This is why we must go after tax evaders and economic growth recovers. We're going to be okay. That's why it is important for the government to think of ways on how we can grow the economy while coexisting with COVID. So far, international financial institute have expressed confidence over our capacity to recover. Okay? So sa madaling salita okay, ito lang ang ibig niyan sabihin sa pinaikot-ikot. Lahat naman talaga ngayon, may konting problema. Lahat tayo may problema. Bakit to? Talaga namang ang pandemic, buong mundo. Lahat nangungutang. At ang pinakamalaking ang may utang, Amerika. Okay? Maging Japan, may utang din. Mga mayayamang bansa na ito, may utang. First world country na ito, mga ito. How much more pa kaya tayo na third world country walang utang? Ano to, sira ulo ninyo? So, siyempre may utang din tayo. Ano ngayon ang mangyayari? Sisingilin ba tayo? Wala ho. Sabi nga hindi ho kakatok yan. Oy, magbayad ka na ng 83,000. Yan yung pinalalabas ng mga tungak na dilawan. Oy, magbayad ka na kasi kailangan na magbayad. Hindi ho ganyan ng singilan at bayaran dyan. Ha? Paano tayo magbabayad? As long as naglalabas ka ng pera mo. Okay? Ibig sabihin, mag-shopping ka, mamasyal ka, kumain ka, bawat ginagawa mong pag-spend ng money, umiikot ngayon yung pera, nagkakaroon ng tax yun. Ibig sabihin nun, yung tax na yun, yun yung unti-unting babayaran ngayon ng gobyerno. Makukuha ng gobyerno yung tax, babayaran unti-unti ng gobyerno. Yun yung sinasabi na yun ang maitutulong natin. Kung gusto nyo, mag-tip din kayo. Yan sa tip na yan, 40% niya mapupunta sa Google, hindi ho sa akin. Magbabayad ho yung Google, YouTube, Philippines sa ating gobyerno. So, nakatulong na kayo, nagbigay na kayo, nakatulong pa. Ganon. Sumegway? Ano ba yon? Paano ba? Nagpapasalamat po ako in behalf of my sister, Mamo, and mga taga-OWA, lalong-lalo na po kay PRRD. 2 kapatid ko at pinsan ko ang napauwi ng libre plus hotel at food nila. Stay safe. Cheryl at Sinagro. $10. Alam mo maganda, ma'am. Ako, ito hindi dahil kay wala akong pakialam kay Mocha kung I mean, sabihin kung hindi nyo siya isasama. Basta ito, maganda sana sulat kayo sa social media. I-explain ninyo yung ginawa sa inyo ng gobyerno para malaman tuloy ng mga tao. Hindi merong mga sablay, pero sablay talaga si Duque yan, sablay na sablay yan. Pero in terms of ibang bagay, merong sablay pero maliliit na porsyento lang yun. Alam ko kasi si Mocha personal niya talagang nilalakad lahat yan. Pag may mga nagrereklamong bakit nalilate yung pagkain, inaasikaso ni Mocha yan. Sinisigurado niya. At yung pagkain ay binibigay, hindi ho yan yung pipitsuging pagkain, ha? Yung mga pagkain sa naalala ko yung pagkain namin nakulong kami sa Malaysia, buti hindi pa ako biga nun, kung hindi patay talaga ako doon. Kanin na nakasupot, kaya hindi na talaga ako babalik sa Malaysia kahit anong mangyari. Kanin na nakasupot, plastic lang alam mo yung plastic na supot. Tapos may isang supot din ng isda, ganyan kaliit, ganyan. Hindi ito biro, ganito kaliit. Tapos may sabaw na curry, nakapiraso, yan. Hindi ganyan ang ibinibigay sa mga OFW, ha.
talaga hong masarap po ang binibigay sa kanila. Talagang sulit. At kung may mga kapatid pa tayong Muslim, hindi rin ho sila halal po talaga ang binibigay sa kanila. Roya Pana, salamat sa $5. Alam mo kung bakit mo masasabi na ito ay pautot lang nito mga dilawan na ito? Bakit hindi sila nagreklamo nung nag-iwan ng utang si Pinoy ng 6.4? Wala pang pandemic yun, ha? Diba, isipin mo, wala pang pandemic yun. O ngayon, namana na lang. Pambira. Kosa dilis yan. Hindi po dilis eh. Hindi siya dilis. Tuyo. Tuyo na maliit eh. Hindi, iba yung dilis eh. Payat yun. Alam ko yun eh. Ano siya? Tuyo na maliit. Annalyn Jamilano, kaya nga hinahabol ng gobyerno mga Lopez at mga oligarch para makolekta ang tamang buwis. Hi po, idol. Yun! Ang galing mo, Madam Annalyn Jamilano. Nagre-reklamo sila dito, di ba? Hinahabol nga eh. Bakit? Kaya nga hinahabol natin yung mga hindi nagbabayad. O, gagalit sila. O, di ba? Mga siraulo pala eh. Buffet daw. O, yung iba, talagang ganun. Sabi ko sa inyo, sobrang alaga ng OFW ngayong panahon na ito. Marami na akong nagte-testify dyan. Wala lang ang nire-report sa media. Ganun talaga sa media eh. Ang media kailangan laging negative dyan para mas mas nakakasira, mas pasok sa banga eh.